Parang may tinutumbok talaga si Luka kay Lebron ngayon nang sabihin niya mismo sa interview na mas mataas ang chance nila ngayon na manalo ng championship title. Parang sinasabi ni Luka dyan na mas malaki ang chance nila sa championship title kung walang Lebron. Kaya mas nagiging headline yan bilang possible shot kay Lebron itong si Luka. Parang double meaning eh. Pero based sa mga analyst, kung babasahin mo naman nga raw talaga yung kabuang statement ni Luka, may papuri pa rin naman siya about sa contribution ni Lebron sa Lakers at sinabi niya na malaki ang respeto niya kay Lebron. Sinabi kasi ni Luka sa interview na sa tingin niya ito yung best season na may chance sila para sa championship title. Masyadong mataas na yung tingin nitong si Luka sa roster nila eh. Dahil sa addition ng mga role player, ang problema kasi mas mukhang nagkaroon ng diferensya dahil halos nawala yung starting lineup nila na gumawa ng run sa playoffs na tumagos sa first round kontra Rockets. Marcus Smart, Luke Kennard, LeBron, Jackson Hayes, Ayton Hachimura. Lahat yan malaki yung naging impact at contribution nun sa playoffs. Lahat yan binitawan sa offseason. Samantalang sila ni Reeves nasa bench dahil sa injury. Isa pa yung bagong starting nila na si Walker Kessler. Galing lang rin sa shoulder surgery at hindi yan nakapaglaro gaano last regular season. Kaya mayroon pa rin question eh. Based sa mga analyst at insider, dahil halos buong supporting structure ng dating roster nila naubos na. Samantalang ang bagong roster nila, merong Quentin Grimes, Colin Sexton, Sandro Mamukalashvili, Matisse Thybulle, Kevon Looney at Zaire Williams. May mga dating connection na rin naman talaga na pwedeng makatulong agad para sa team chemistry nila. Si Luka at Grimes dating naging mag-teammate. Eto rin si Sexton at Kessler nun sa Jazz. Hindi na rin masama eh. Samantalang ang pinakabubuwat ng opensa ng Lakers, itong si Austin Reeves at Luka talaga. Yan yung pinaka nakikita ng mga analyst. Kaya kailangan nga raw talaga buong season maging healthy yung mga yan. Hindi pwedeng mangyari ulit yung nangyari sa kanila last season na nanonood lang sa bench habang binubuwat ni Lebron, Hachimura at Marcus Smart yung Lakers sa playoffs. Kinapos lang talaga eh. Ito yung mas malaking storyline kasi ngayon kay Luka. Nung kasama niya si Lebron, natural na may dalawang malaking offensive identity sa Lakers eh. Kaya parang hindi siya pabor. Kaya mas malinaw yung hierarchy ngayon eh. Si Luka ang primary offensive agent, magkokontrol ng tempo at opensa nila. Samantalang si Reeves ang magiging secondary na. Kaya hindi nga raw pwede yung inconsistent na numbers at performance ni Reeves eh. Isa pa, lumaki yung value niya mula sa pagiging all-star caliber. Sahod lang naman eh. Kita na rin kasi ngayon kung gaano kalaki yung commitment ng Lakers kay Luka. Ngayon, nasa 49 million per year yan, habang si Reeves pumapasok na sa 41 million per year. Kaya yan talaga yung malaking transition mula sa Lebron-Luka era papunta sa Luka-centered era na. Kaya si Luka rin mismo yung nagre-request talaga ng bagong build na roster ng Lakers na nakadepende talaga sa kanya. Ito mismo yung malaking kavit naman na binabanggit sa Lakers ng mga analyst. Chemistry, health at pagkawala ng stabilizing presence ni Lebron. Yan yung malaking uncertainties nila. Base lang yan sa mga article na nababasa ko ha. May optimism pa rin kasi sa Lakers dahil kay Luka at Reeves, lalo na pagdating sa defensive issue at injury history nila. Kaya wala pa rin naman nakikitang evidence na mas magiging effective talaga sila at yung bagong roster build nila. Kumpara sa roster nila last season na umabot ng second round parang sa akin mas okay pa yun Lalo't parehas yung mga yan na inabot ng injury sa playoffs contention nila. Kaya yung statement nga raw ni Luka, pawang prediction lang, wala pang proof. At ito yung magiging pressure sa kanya. Kung sinabi kasi niya mismo na mas malaki ang chance nilang manalo sa bagong lineup nila ngayon, kaya lalong mas kailangan niyang patunayan yan ngayon, lalo na sa playoffs o maging disappointment siya ngayon. Kaya mas magiging explosive yan sa Christmas Day. Unang pagtatapat nila, mas lalong nagiging interesting dahil ang schedule, nilagay ang Philadelphia ni Lebron kontra sa Lakers ni Luka sa Christmas Day. Dagdag gasolina yung statement na yan ni Luka. Ang Sixers may super team, Embiid, Brown, Maxey, Lebron. Samantalang ang Lakers, Luka, Reeves, Kessler, bagong defensive shooting score. Kaya kayo na lang bahala magkumpara dyan. Diyan possible masagot din yung sinabi niya kung totoo nga na ito yung season na best chance para sa championship title nila.
Sa ngayon, hindi naman tinatawag ng mga analyst at media na direct diss yung sinabi na yan ni Luka tungkol kay Lebron. Kaya parang mas accurate nga raw siguro kung tatawaging declaration of confidence sa bagong roster lang itong si Luka. Wag lang mausog. Talaga dahil wala namang continuity sa roster ng Lakers. Sobrang laki ng pinagbago ng mga yan. Lalo na't nag-upgrade sila, pero based sa mga analysts, pwedeng magkaroon ng adjustment talaga yung mga to. Yan yung nakikita dyan. Sa lagay ng Warriors ngayon, mukhang bumabang na ulit yung pangalan nitong si Dunleavy. Sobrang daming Cheche Boreche, kay DeMar DeRozan lang rin pala babagsak. Este DeRozan. Kay Shams na rin kasi mismo nang galing yung report na tapos na yung deal ng Warriors. Hindi ko sure kung legit yung account na yun na binasa ko. Based kasi sa nabasa kong article na mismong si Aaron Goodwin na agent ni DeRozan yung pumayag na sa deal na 2 years 8.4 million veteran contract sa Warriors. Masyadong mababa eh. Sobrang laking cut rin sa salary yan kung nangyari kung nangyari. Kaysa naman magretiro at sumunod kay Westbrook, mukhang mas pipiliin naman talaga nito na mag-compete lalo't ang Warriors hindi rin naman nawawala ngayon sa championship window. Sa edad nitong si DeRozan, papasok na rin yan sa ika-17th season niya. Kaya mukhang mas pipiliin niya ang Warriors talaga na may carry para sa pagkakataong maging competitive na roster kaysa kumuha ng mas malaking deal sa free agency. Nandyan pa rin kasi yung Toronto Raptors na sumusubok rin na makuha siya. Di ko lang sure kung nag-offer na din ang Bulls. Dito naman mismo nakikitang maganda talaga yung timing nitong si DeRozan sa Warriors eh. Galing ang Warriors sa 37-45 record noong 2025-26 season. Hindi sila nakapasok ng playoffs. Kasabay niyan, malaking concern din ang health ng veteran core nila. Si Butler inaasahan mawawala pa ng malaking part sa regular season ngayon dahil sa ACL injury pa rin. Wala pa rin naman kasing nilalabas na report ang Warriors sa lagay ni Butler at yung timeline niya. Kaya nakikita talaga na kailangan ng Warriors ng role player o star player na susuporta kay Curry. Kaya possible nga raw kung Warriors ang babagsakan nitong si DeRozan, possible magkaroon siya ng malaking offensive role dyan. Kaya nagmumukhang mas mahalaga ang signing niya kaysa sa malaking price tag. Si DeRozan kasi hindi naman ang araw kailangan maging 25 points per game superstar sa Warriors eh. Kung makakapagbigay siya ng at least consistent na 18 to 21 points per game, secondary playmaking, veteran stability, malaking bagay na yan para sumuporta kay Curry. At dahil sa kawalan ni Butler, mas malaking araw yung potential na maging major rotation siya o starter pa. Kaya hindi rin naman nakakapagtaka kung bakit possible kuhanin nga nitong si DeRozan. Yung veteran minimum deal ngayon sa Warriors, potential starting role kasi siya dyan at malaking part sa rotation at mas may chance para sa championship window eh. Dahil yung front office na mismo ng Warriors ang nagsasabi, kailangan talaga nila ng isa pang elite scorer habang sinusubukan i-maximize ang natitirang championship window ni Curry. Para kay Curry naman, mas maganda talaga na magkaroon ng isa pang role player sa lineup nila. Mayroon siyang veteran teammate na kayang gumawa ng offense kapag hindi available o hindi nakakapag-create si Curry o wala pa ring Butler mismo sa rotation nila.